Appointment ng alas 8. Good morning po. Sir, ito po si Director Maga. Sir, good morning pa. Solid West po, sir. Aming doktor po. Ito may action po, sir. Good morning, sir. Oh, nandito si Congressano. Iba yung seminar ng mga matatanda. Alis ka ni, ano? Tinignan nyo nga. Tama naman na project tayo dito. Kasi akala niyo Medical mission. Saka tayo sa araw, sana. Magandang umaga. Ano muna tayo? Cut muna sandali. Cut muna. At mapalat po tayo yung umaga nito at tayo dinalaw ng ating pinagmamalaki, pinapipitagan ng Congressman. Thank you. Maraming salamat. Alex. Kaibigang Alex ng MMDA at binabati ko iba pa mga opisyal ng MMDA, si Director Magat at kanina hello. Yan. At kanina, nandito ang chairman mismo ng MMDA, si Chairman Francis Tolentino. At kahit na wala sa rito, ay palakpakan natin si Chairman Francis Tolentino na madalas namin makaugnayan doon sa aming Committee on Metro Manila Development. Ako'y miyembro ng Committee on Metro Manila Development doon sa Kamara de Representantes sapagkat doon tinatalakay namin yung mga pangangailangan ng MMDA at mga pangangailangan sa kanilang budget. At siyempre, batihan din natin ang ating Kapitan, Paul Casale. Andun po siya. Dito si Paul Casale, nagbibigay ng pang-breakfast. At dito din yung ating host Kagawad. Ang kanyang tahanan, ang siyang headquarters dito, Tess Castillo. Andun po si Tess Castillo. At dito din si Kagawad Jones Eugenio. Dito po siya. Meron po itong mga kagawad. Andito din ang ating special team. Ang parating ating kaagapay sa mga iba-ibang mga proyekto natin. Ang Parañaque Raiders Club of the Philippines. Pamumuno ni Eduardo Madeja na mga taga San Antonio. Karamihan sa mga Parañaque Raiders ay mga taga Barangay San Antonio. Magpasalamat po tayo sa MMDA sapagkat napakaganda itong kanilang proyekto na ito tungkol sa solid waste management. Alam niyo, ang solid waste management ay isa sa mga advocacy ng inyong lingkod, Congressman Goles. Isa ako sa mga naging author nito nung ito ay maging batas. Mga ilang taon na nakararaan, medyo matagal-tagal na. Binuno namin ito noong mga pangatlong termino ko bilang congressman ng Lone District pa ng Parañaque noon. Alam niyo, ang solid waste management, kung ito ay tama na maimplementa at kayo ang napakahalaga dito. Ang sabi ng mga eksperto, pag pinamahalaan ng tama at ang unang-unang bahagi ng pamamahala dyan ay sa inyong tahanan. Tama ko ba yun? Sa inyong tahanan. Pagkatapos niyan, doon sa komunidad. At sabi nila, pag ito ay napamahalaan ng tama, dalawa ang magiging epekto para sa atin. Una, makakaroon kayo ng hanapbuhay sapagkat marami dito ay maaaring ma-recover.
kasama dyan yung mga magbubulok na ikot yan. Hindi nyo na kailangan imbitahan yan. Pag nalaman nila na meron, dumarating yung mga yan. Marami na ako nakausap doon sa, meron yan sa dito, meron sa Barangay Munok, meron doon sa may bandang Tambo, sa may San Dionisio, marami yan. At sila ay umiikot. Bali, ang pagkaalam ko sa network na yan, merong iikot sa mga bahay-bahay. Pagkatapos yung kumukuha sa bahay-bahay, meron din kukuha sa kanila. Oo, parang negosyo. 'Di ba sa negosyo, pag may nagbebenta ng coke, meron munang malaking distributor. Pagkatapos bumababa sa dealer, tapos bumababa sa sari-sari store at dumarating sa bahay. Pero ito baliktad, bahay muna, tapos merong dealer, merong distributor, hanggang sa ito'y makolekta. At ang sabi nila, pag tama ang pamamahala, wala pa sigurong 5% ang kailangang hakutin ng mga truck ng syudad. Ibiro mo, ang laking tipid noon. Pag natipid natin yan, yung pera na ginagasta pangkaraniwan sa paghakot ng mga basura para ilabas sa labas ng Parañaque, maaring gamitin para sa inyo. Ibabalik sa inyo. Sa halip na ibayad sa tracking, sa inyo bibigayan sa pamamagitan ng dagdag na serbisyo, pag-ayos ng kalye, pag-ayos sa mga creek, katulad dito. Kaya pakinggan po natin itong napakagandang mga pagtuturo sa atin ng MMDA. Sapagkat ang MMDA, ayon sa batas na nag-create ng MMDA, at isa rin ako, yan ay ginawa ng first term ko, 1992 to 1995. Isa ako sa principal authors na. Pag tingnan nyo listahan ng mga principal authors ng MMDA law, mga pangalawa o pangatlo ako na nakapunod na siyang author. Ang MMDA, sila namamahala sa ngayon, Metro Manila, flooding. Tapos yung traffic at pagkatapos ito, kung solid waste management. Kaya marami tayong matututuhan dito. At dapat pasalamatan natin muli ang ating Metro Manila Development Authority sapagkat ngayon ko lang nakita kasi nung panahon ni BF, pasensya na po at alam niyo si BF, sparring partner ko yan. Noong siya ang chairman at ako ay miyembro ng Kamara de Representante, madalas kami magtagisan ng kung ano-ano. Bakbakan sa budget, bakbakan sa plenaryo, yung mga baha, isa ako sa mga talagang tumutuligsa sa kanya, yung mga napakalalaki niyang mga litrato doon sa EDSA, yun talagang isa ako ang silang tumindig para batikusin siya dahil nga sabi ko, biro mo ilang milyon na nagagasta mo, samantalang milyon na yan, dapat gamitin sa pag-ayos ng mga kaya. Pero magkaibigan kami, tapos nila, no? Pero ngayon, sabi ko nga, noong una, pag sinabi natin MMDA, nakikita natin yung mga U-turn, tapos yung mga tarpaulin, yung mga kung ano-ano, yung mga pink signs, pero ngayon, hindi na. Ang nakikita natin, isipin, hanggang dito sa sulok na ito nakakarating ang MMDA. Hanggang dito nakakarating si Chairman Francis Tolentino. Kaya talagang napakahusay ng kanyang pamamahala sa laki ng Metro Manila. Isipin nyo, ang laki-laki ng Metro Manila. Ilan ang barangay sa Metro Manila? Sa Maynila na lang, almost 2,000. Sa Pasay, almost 200. Pagkatapos sa buong Metro Manila, ilan ang barangay sa Metro Manila? Dito sa atin, 16 ang barangay. Sa dami ng barangay na yan, sa buong Metro Manila, ang daming distrito, ang daming creek, pero nakarating dito ating chairman, Francis Tolentino. Sa muli, palakpakan natin si Chairman Francis Tolentino. At alam nyo, marami ng proyekto si Chairman Francis na siya ang tumulong sa atin, yung pagpapa-riprap natin. Marami nang naitulong ang MMDA. So sa muli po, ako'y nagpapasalamat at binabati ko ang MMDA, si Roy Catalino Merto, sino pa? Si Alex at si Direktor Magat at iba pa na talagang napakaaga pa ay nandito na. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Anyway, ito po, katatapos-inaugurate lang namin ang project dito, yung rip-wrapping. Ito, parang boulevard nga ito. Dati, nakakaawa yung kalagayan niya. Pero ngayon, sa pagtutulungan namin ni Mayor Bernabe at ni Kapitan Paul Casale at ang inyong congressman, napaganda ito. Ito'y tuloy-tuloy pa. Marami pa tayong gagawin dito. Salamat po, magandang umaga sa inyo lahat.
Maraming salamat po. Hello sir, ito si Congressman. Hello, Chairman. Ay, pasensya, di tayo nagkakita. Dito, panayang bagit ko rito. Sinabi ko nga, ang dami-daming barangay sa Metro Manila, nakarating din sa barangay sa Kapitolyo. At maraming salamat. Salamat na, salamat. Ay, may Chairman. Andito lang ako, Chairman, meron akong pinadalang request yan para sa silping. Kasama yun ang programa mo. At pinadal. Pakiyan na lang ha, pakiyan lang. Thank you, Francis. Thank you very much. Papapicture nga tayo ng ano, asan yung mga ibang na Metro Manila? At kumukulog na, baka umulan. Picture tayo, baka tayo ng DSS Director Magat. Alex. Picture mo nga kami. Ito yung camera. Picture tayo. Director. Belga. Sir, picture mo nga. Ito yung mga content. Tingin siya lang yung mata. Sige, naliligo na. Maliligo mo na bago. May dinggi. Naliligo ka. Tayo ka lang. Doktora, ang harap sa inyo. Okay? MNDA din yan. Palakpakan natin. Yung mga nasa likod po, may upuan pa po dito sa harapan. Dito po, meron pa po upuan. Dito po kayo sa meron pa po dito ang mga nana. Captain Philippines. Captain Jun, ikaw na susunod. Doktora, dito muna kayo. Ito po yung natin kanina, no? Yung tatlong klase po ng nabubulok po, no? Ito po yun, mga soft drinks, yung pet bottles. Tinatawag po ito, pet bottles, ito po aluminum cans, ano? Ito po naman yung bote na toyo. Ito po palanggan na bebenta. Hindi nabubulok, ha? Ito po yung mga naka-recycle, ito po yung mga hindi nabubulok. Ito po mga bote, bakal, karton, shampoo, nilagyan alcohol, ito po lahat yung nai-recycle o naipebenta sa junk shop. Alam nyo na po ito mga ano, no? Nakikita po natin ito araw-araw, no? Mga maaaring i-recycle, ito po yung mga bote, basket case, galon, plastic, tupperware, mga dilata, pwede po yung mga lata ng ano, ng sardinas, corn beef, ano? Punin nyo din. Bago nyo po impact to, no? Medyo panlawan nyo po ng kangke, no? Para hindi po langawin o langgamin, ano? Para hindi mabaho. At saka ito po mga dyaryo, magazine, ito po palagi ginagamit po natin to, no? Ito po ay pwedeng i-recycle kung may benta rin sa junk shop. Ang nabubulok naman po, ito po ay yung mga pagkain, kagaya niyo po ito, mga gulay, prutas. Ito, anuhan na ista, inuhasang, basta pinagugasan po na ista, no? Tapos ito po yung mga shell, ano? Ito po ay pwede po ilagay sa ating, yung mga nabubulok po na to, sa ating likuran. Kung meron po tayo espasyo, magukay po tayo malalim, ano? Doon po natin ilagay yung mga nabubulok na to, mga hasang, yan, mabulok na gulay, pagkain. Doon po natin ilagay, lagyan natin sa ibabaw ng kaunting lupa po, para hindi langawin o bahaw. Tapos
Mga ilang linggo po yan, pwede na po yan gawin fertilizer. Ito po ang tawag na composting. Ano po, kung wala po kayong lugar sa likod nyo, yung paso malaki, pwede rin po ilagay doon. Paso. Kung wala rin pong paso, talaga minsan po, pag wala na po talaga, isama na po sa koleksyon na nabubulok. Ipalutin lang po maigi para hindi mabutas at di mangamoy. Baliwan pa rin. Napaka mabahuwag kayo sa pag nakaimbak sa likuran natin yan. Ang kabila niya, nakablock eh. Halimbawa po ng mga pinaglalarakan, mga lalagyan ng mga basura. Ito po, hindi po natin makikita sa mga bahay ito. Medyo mahal po itong ganong klase. Sa establishmento po natin makikita yan. Sa mga building, opisina, hospital.